Ako sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ito ang mga katagang binitawan ni former PDEA agent na si Jonathan Morales sa eksklusibong panayam ng SMNI News matapos ang ginawang pagtatanong sa kanya ni Senator Jingo Estrada sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong nakarang araw. Sa nasabing hearing kasi, paulit-ulit na binabanggit ni Senator Estrada ang background ni Morales kaugnay sa serbisyo nito sa pambansang pulisya at sa kung papaano ito nakapasok sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP roll on 1994, the same month. Na-restore. What? Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Your Honor. Ayon kay Morales, wala anyang nakuhang magandang impormasyon ang senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba, mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko. Wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, paano ko ma-extract ang information kung aanuhin ko yan? Wala akong makukuha. Diba? Ayon kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako eh. Unang-una gusto ko nga linawin. Akusado ba ako? Suspect ba ako? Diba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa PDEA leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Dagdag pa ng dating PDEA agent na kung balak lang anya nitong siraan ang Pangulo ng Bansa, dapat ay noon pa niya ito ginawa nung tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo noong taong 2022 elections. Kung ako gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016 nagsalita na ako kung kani-kanino o doon sa mga kalaban niya. Di ba? Nung taong nandyan sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Nilinaw din ni Morales na hindi pa siya nakukulong kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paliwanag pa nito, bilang isang alagad ng batas, normal lang ang magkaroon ng kaso dahil mayroon talaga silang nasasagasaan dahil sa pagpapatupad ng batas. Wala po akong conviction. Ang totoo niyan, bilang alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po yun lang po ang pagpipilian mo talaga dahil magpapatupad ka ng batas. At sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang, may magagalit talaga sa iyo. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Jinggoy na hindi siya mapagkakatiwalaan, ay ito ang naging sagot ng dating PDEA agent. Dapat pagka ikaw ay isang isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis.
yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan. Di ba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso. Na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Bumuelta din si Morales patungkol sa sinabi ni Senator Jinggoy na pawang hearsay lang ang mga dinala nitong issue sa Senado. Ayon kay Morales, magkaiba ang utos sa hearsay lang. Anya, kaya hindi natuloy ang operasyon sa paghuli kay Bongbong Marcos noon, yun ay dahil sinunod niya lang ang utos ng nakakataas sa kanya at yun ay instruction at hindi hearsay. Ako, nung kausap ko yung aking opisyal at yun ang sinabi, sabi nga niya, naniwala ka naman. Sino ang gusto niyang paniwalaan ko? Yung janitor. Ang kausap ko, number 3 man ng PIDEA. Assistant Secretary, Deputy Director General for Operation. Hindi ko pa naniniwalaan. So hindi yung hearsay? Hindi po hearsay. Totoo po yung kausap ko po mismo, yung aking Deputy Director General for Operation. At yung sinasabi na yun ay sinusunod namin. Kasi pinagkatiwalaan po ng presidente yan In-appoint ang presidente. Sabi pa ni Morales, ang dapat anyang ginawa ni Senator Jinggoy ay ipalabas kung gaano kalihitimo ang dokumento, kung tunay ba ito o hindi. Dahil ang naturang dokumento anya ay pilit na itinatanggi ng mismong PIDEA dahil ang kasalukuyang namumuno sa nasabing ahensya ay itinalaga mismo ng Pangulo na siya ring subject sa investigasyon. Ang ebidensya dapat lang i-authenticate kung sino yung sumulat o yung pumirma. Yung pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate yan, ako. Kasi ako yung gumawa Sinasabi ko nga ako yung nag-imbestiga, ako yung Dinideny lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Yun po yun. Dahil sa mga nangyari at estilo ng pagtatanong sa kanya sa Senado, hindi maiwasan ni Morales na matakot. Kanyang opinion po yun, Siguro talagang ganun po yung abot ng kanyang ng kanyang pag-unawa bilang isang bilang isang politiko, sinasabing halal ng bayan. Pagka ganun po yung abot ng ng kaisipan ng isang halal ng bayan, nakakatakot. Sa kabuuan ng hearing, sinabi ni Morales na paninira lang sa kanya ang tunay na pakay ni Senator Jinggoy Estrada. Una, talagang napansin ko talaga character assassination na yung ginawa niya, At wala siya talagang inatupag, kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Mga kababayan, very controversial itong nangyari sa Senate hearing sa pangalawang pagkakataon, subalit hindi po natinag at hindi po nila nadurog ang kredibilidad at validity ng kanyang mga pahayag at revelations na naging official records na ngayon sa Senado tungkol sa PIDEA leaks and inevitable revelation of involvement of President Marcos Jr. to the very scandalous drug abuse issue. Kasama natin live sa Pilipinas nating mahal, pero via Zoom. Hindi siya po nagpa-record lang, Zoom lang siya. So mga kababayan, for security reason, pinayagan niya tayong makapanayam siya sa Zoom ngayong umaga si PIDEA agent, man of the hour, whistleblower of the current time na nagbibigay kaliwanagan sa mahalagang issue ng bayan, si Ginoong Jonathan Morales. Sir, welcome back sa Pilipinas nating mahal with Ka Eric. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, sir. Dalawa muna tayo, sir. Mag-uusap sa isang napakahalagang punto. Napakagaling po ng inyong pagtindig ng buong loob. Nakita po ng buong bayan na bit-bit po ninyo ang tatag ng loob. Kapanatagan ng isip na bit-bit mo ang katotohanan na kahit saang impyerno ka isa lang at anong buhos ng apoy ng pagkagalit ng mga gusto kang patahimikin, hindi po kayo nagpatinag. What keeps your courage inside Congress? Nakaharap mo yung mga gaya ni Senator Jinggoy Estrada na pilit kang sinisira, instead na pakinggan ang mensahe mo, sinisira nila ang mensahero. At alam natin na ang kanyang purpose doon is demolition job, not to ferret out the truth and listen to the truth. And iba pa mga senador na nagbabaliwala, ini-ignore ka,
minamaliit yung iyong presensya, hindi binibigyan pansin ang kahalagahan at bigat ng inyong paghahayag doon sa Senado. Go ahead po, Sir Jonathan Morales. Saan pong hugot ng tapang at lakas ng loob ninyo? Alam niyo po, yung pagtungo ko po doon sa Senado at pagte-testify ay nakapaloob lamang po sa aking first-hand information. Patungkol po doon sa pag-reduce ng source statement ng confidential informant patungkol doon sa kanyang personal knowledge, doon sa di umano ay nagaganap doon sa Unit 46C ng Rizal Tower, doon sa Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. At ito, para sa kaalaman ng mga senador, noon gaya ng kanilang mga sinasabi na tila ako yung nag-aakusa doon sa mga personalidad na naandoon sa report at doon sa pre-ops at saka doon sa authority to operate. Mali po yun. Ako po ay nandoon lamang sa Senado upang sabihin o patotohanan na yung mga dokumento na lumabas sa publiko ay ako po ang gumawa noong 2012. Natapos ko po nakuhanan ng salaysay yung confidential informant na nag-report doon sa alleged nefarious activities nung sinasabi niya na politician Bongbong Marcos at yung actress na si Maricel Soriano at iba pa. So doon lamang po, at mali yung ng mga senador, ng mga na sinasabi na yung aking daladalang sinasabing impormasyon ay panay hearsay. Tataka nga ako kung bakit napupunta doon sa punto na yon at talagang sinikap na gibain yung aking pagkatao. Yes. Dahil nga lumabas na talaga doon sa issue. Yes, Ngayon, sir. doon sa Go. katatagan ng Ng loob mo. na malas ng mga tao sa akin dahil wala naman iba akong sasabihin kundi patungkol lamang doon sa aking first-hand information na ipinagkaloob ng confidential informant na merong personal knowledge. Yun lang po. Yun, klaro. Meaning to say, sir, kung i-reduce ko yung argumento na yan, yung courage and buong loob na ipinakita mo sa harap ng harassment and intimidation sa iyo, obviously, in-intimidate ka, tinaharas ka ni Senator Jingo Estrada. That's the way it should be looked at. Yun naman talaga. At ini-ignore ka ng ibang mga senador na nagmamagaling doon na parang ikaw ay walang kwentang witness. Si Senator Bato lang yata nagbigay ng mabigat na analysis at importance doon sa mga nire-reveal mo. Hindi ka nagpatinag. Why? What is running in your heart and in your mind? Alam niyo po, bilang investigador, hindi naman po, yung mga ganong katanungan na irrelevant dun sa issue. Hindi naman po talagang dapat pinapansin yun eh. Ang importante, yung nakatutok dapat dun sa talagang issue. Ano ba talaga yung dapat natin ma-achieve dito? Kaya tayo nag-imbita ng mga resource person, halimbawa, kaya sila nag-imbita, dapat makuha nila yung sustansya ng issue. Bakit nailabas yung dokumento? Ano yung nilalaman ng dokumento? Yun po eh. Tama. Yun yung issue. Hindi yung babarilin, tatantarin yung yung nag-imbestiga. Yung bang kaya nga ang tanong ko eh. Tama ka. Yung bang nag-imbestiga ang nag-akusa? Yung bang nag-imbestiga yung nagsabi na itong si ganito, si ganyan? Hindi eh. Yung pagkakalabas ng mga pangalan ay doon po sa dokumento nagmula. Tama. Ito po yung nilalabas ng isang vlogger na si Maharlika. Ito pong pagkakalabas na ito ay illegal. Nung una ko pang sinasabi, nung ma-interview ako nung si Maharlika, na pagkakalabas niya ng dokumento na yon ay ipinagbabawal ng batas dahil ang nilalaman doon ay mga classified information. Correct. Ngayon, lumabas itong mga dokumento na ito sa publiko.
Kaya ako talagang nandyan sa Senado upang patotohanan na yung dokumento na yan ay totoo. At itong dokumento na yan ay pirmado ko at yung pangalan na nandyan ay ako. Pangalan ko yan. Klaro. Sir, Yun po ang doon. Sir, malinaw po na instead na nakatulong sa maniobra ng PDEA na pagtakpan ang issue sa revelation ng authenticity ng ginawa po ninyong investigation, including yung pre-ops report, authority to operate, among others, pati yung deposition na kiniklaim nyo na kayo din po ang gumawa, yung pagpunta ni Maricel Soriano ay tumugma po ang circumstantial revelation niya. Inamin niya in public in a national television that indeed she was the owner before of Unit 46-C in Rockwell, Makati. At sinabi niya lang na naibenta ko na, pero hindi niya maalala kung kailan, pero sabi niya 2012. At nang tinanong siya ni Senator Bato, kailan niya naibenta, sapagkat Marso po ang binabanggit ninyong nakaharap mo ang confidential informant, hindi siya sumagot. And people now made to stand na tumutugma sa circumstansya, tumutugma sa physical evidence, ang revelations ninyo. How important was that piece of revelation and admission of Maricel Soriano that indeed she was the owner and she was living there sa Unit 46C kung saan doon din po tumugma ang revelation ng confidential informant na nagaganap ang drug session involving the alleged personality noon na si Bongbong Marcos Jr. among others. Sir, your reaction to that Maricel piece of information? Kung babalikan po natin yung tanong ni Senator Jinggoy Estrada, no? Kung kilala ko yung may-ari nung unit na 46C dun sa Rockwell na yun, no? Sabi ko, hindi po. Kasi unang-una, kaya kami magsasagawa sana ng casing and surveillance para ma-determine namin yung declaration ng confidential informant patungkol dun sa address. Yun po ang purpose noon. At yung kasabay doon, yung instruction na kung makakakuha siya hanggat maari ng sample nung sinasabi niyang white powdery substance na nagde-depict doon sa 5 litrato. Doon po yung ngayon, yung pagkakasabi ni ni Binibining Maricel Soriano na pagkakaamin niya na kanya yung unit na 46C doon sa Rizal Tower sa Rockwell Makati, ito yung pagkakakumpirma doon sa sinasabi ng confidential informant na merong personal knowledge doon sa impormasyon na inire-reveal niya sa inyong lingkod bilang investigador. Klaro. Very good point. Pangatlo, sir, kung hindi po mabigat ang inyong revelation at hindi po tumutugma sa circumstansya at mga physical evidence proving that there exists that investigation, that report, that deposition, that PDEA documents na pilit ngayon dinideny outright ng PDEA without any value of credibility sa claim nila. Kasi nga, tumutugma yung mga sinasabi mo sa kaganapang aktual at kaganapang nakaraan. Ang tanong ngayon, sir, bakit kung hindi ka authentic at hindi valid at may batayang katotohanan ng mga pinagsasabi mo sa revelations mo dito sa Senado na hearing, bakit ka pinupuntahan nitong a certain Romero Enriquez na inyong tinukoy sa hearing at pati itong James Kumar na kilala ko to personally, I met him several times also. At kilala ko rin ito na ito ay malapit sa mga high-profile personalities na mga politiko. How important that incident na may binanggit ka doon, na ang sa likod ng lahat ng paggapang na ito, ay naniniwala ka na ang First Lady Lisa Araneta Marcos because it was revealed in your conversation with this intermediary. Did we get you correct? And please clarify. Ganito po yun, yung dokumento na i-deny ng PDEA na nag-exist, ito yung, ito yung dokumento rin na sinasabi ni Director Francia sa akin nung kausap kami sa pamamagitan ni James Curioso na i-deny na lang namin.
Ngayon, itong mga dokumento na ito na pinade-deny na lang sa akin na nag-exist. Ito ngayon din yung naging subject ng ng pagtawag nitong yung taga Napolcom, yung alam ko taga Napolcom Yan. siya, doon sa aking kaibigan habang nandito sa bahay. At kaya ito tumawag ay dahil nais nga nito na nais nito na wag na akong magsalita. Wag na akong magsalita doon sa hearing. Ibig sabihin, talagang ayaw na nila akong papuntahin doon sa Senado. Ayaw na nila akong papuntahin. Ngayon, doon sa mga doon sa pag-uusap ng aking kaibigan na nagtungo sa bahay, talagang na-capture ito ng CCTV camera Ayun. doon sa bahay. Mm. Sa katunayan, ay habang nag-uusap itong aking kaibigan, kausap yung taga Napolcom, kitang-kita doon sa cellphone yung muka ng kanyang kausap kasi nga video call. Video call. At doon, may mga nabanggit na Bombay, nabanggit na James Kumar, Yun. may nabanggit na Lam at Lisa. Klaro. So, yung mga detalye na yon ay siguro at na lang na doon sa hearing. Yeah, we will. At yung nga, nagtataka nga rin ako at nagkaroon din ako ng ng pag-aalala dahil doon pa lang nagpapakita na mukhang ay apektado yung mga tao na nabanggit doon sa sa classified document na ipinalabas ni Maharlika. Yes, sir. Kaya nga sabi ko nga sa halip na investigador lang ako. Bakit ako yung talagang pinupuntirya? Dahil lang ba doon sa ako yung nag-imbestiga dito sa mga naging subject na ibinulgar ng confidential informant, ako yung dinudurog, wala naman din silang mapapala sa akin kung durugin man nila yung aking pagkatao sapagkat yan ay naisulat na at naibulgar na ng confidential informant. Dumating man yung panahon na ako ay patayin nila o iwala nila, lalabas at lalabas din dyan yung mga litrato na yan at yung deposition of witness na yun yung paglalahad ng confidential informant na naidokumento. Klaro. Sir, maganda po yung paliwanag ninyo. Regardless of personal circumstances that some senators and some sectors na partisan dito sa interest ng administrasyon would like you na ma-demolish ka, tama ang banggit ninyo, irrelevant yung pagkatao mo. Circumstantially, kung ano man yung mga kinaso sa iyo, hindi yun ibig sabihin nawawala ang bearing of validity na ikaw ang nag-imbestiga sa partikular na kaso na ito at ang kasong ito ay nag-i-involve ng proseso ng iyong trabaho bilang PDEA investigating officer during that time. Regardless of other attacks against you, irrelevant yun to the matter at hand na nire-reveal ninyo. Tama po kayo. Ngayon, sir, ang tanong ng taong bayan ay ganito. Na-preserve po ba ninyo ang mga ebidensya ng panggagapang ng intermediary na ito? At handa po ba kayong in case na ito ay ma-reveal to the national public attention via Senate hearing na dapat matuloy ito sa May 13 as scheduled last time at kayo po ba ay nabigyan na ng karampatang Senate security support for you and your family to preserve the value of your safety para magpapatuloy po ang mabigat na mga revelations na kaya niyong maibigay sa atin sa Senado. Go ahead po, Sir Jonathan. Yung mga yung mga kopya ng CCTV na naka-capture doon sa conversation sa video call naka-safety na. Very good. And yung patungkol doon sa security na pinatutupad, pasensya na po kayo, hindi ko na po masasabi in public at may mga iniiwan ko na po doon sa mga namamahala doon Sige. sa Sige. kung ano man yung
yung detail doon, hindi ko na po babanggitin. Understood po, sir. But we hope and pray that you are safe and your family as well, and the people are watching you. There may be debates kung may angels talaga, but we believe people are praying for angels to protect you and your family, and the Filipino people will be your main protection sapagkat you come out in the open to embrace the truth and share it with the people so that ang maghusga nitong lahat ng mga revelations pertaining dito sa Senate hearing ay ang sambayan ng Pilipino. Ngayon ang tanong ng mamamayan, sir, saan po hahantong ang mga revelations na ito at mga investigasyon na ito na inyong pong tinayaan ng inyong seguridad at buhay, lalo na ngayon na na-reveal ninyo that there are attempts to silence you. Ano pa bang purpose? Bakit may intermediary? Either to bribe you, to corrupt you, or to silence you physically by elimination through assassination. Yun naman talaga ang purpose ng pagpunta na yon. But why are you still pursuing this kind of sacrifice to the nation right now? Unang-una, no, yung makikita naman doon sa ano, no, makikita naman doon sa ano, no, sa video na ang purpose is kausapin ako para at least ang ano pa nga matulungan di umano ako, dahil nga nakikita doon na talagang merong talagang malinaw na pagbabanta na ako ay papatayin. Ngayon, ang ano doon nga doon sa mga binanggit na pangalan. Kaya nga inano ko ito, ni-reveal ko ito sa ano, no, sa Senate hearing para at least maipatawag itong mga tao na ito na involved doon sa pag-uusap at para sila mismo ang magbigay ng kaliwanagan patungkol doon sa kanilang pinag-uusapan at sa mga taong binabanggit nila na ayon sa kanila ay ito yung nagpatawag, ito yung nagpapahanap, o ito yung gusto akong makausap. Yun yung ano, no, yun yung gusto kong magkaroon ng kaliwanagan dahil sila lang talaga ang ano, no, ang tanging tao na pwedeng magpaliwanag. Tama. Kaugnay doon sa mga taong binabanggit nila. Kasi nagtataka ako bakit papasok ang isang Bombay sa equation para ako ay makausap o ano, no, para yung intention na ako ay manahimik sa investigasyon. Tama. Mga sa ano, basta manahimik ka, isusuppress na yung ano, no, yung mga sasabihin mo. Pag sinuppress na yung sasabihin mo, pag sinabing manahimik ka, hindi ka na-attend. Tama. Diba? Ang inaano ko dyan, ano ang motivation? Ano ang motibo? Ano ang pakialam ng isang Bombay? Sino ba itong Bombay na ito na gusto akong kausapin at nung sinabi ko na hindi ako makikipag-usap sa labas, dito lang ako sa bahay. Ngayon, itong Bombay rin na ito na ang sabi, baka raw tad-tad ng CCTV itong bahay at siyempre ayaw rin niyang masunog. At kung makikita nyo rin, maano nyo rin yung mapapanood ninyo na sinasabi, kabilin-bilinan, nung kausap ng kaibigan ko doon sa video call, na wag sasabihin yung pangalan nung kanyang kausap. So, doon pa lang talagang ano. Kaya nga, tinitignan ko, bakit mag-i-interest itong mga tao na ito na ngayon na ano ko na-realize ko at napag-alaman ko na hindi pala basta tao itong mga ito. Talagang malalaking tao sa politika, sa negosyo, o sa lipunan. Ano? Bakit mag-i-interest itong mga ito? Samantalang sinasabi ng PIDEA na itong mga dokumentong ito hindi nag-e-exist. Yes. Na sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ako ay sinungaling, hindi dapat pagkatiwalaan. Ang tanong ko, bakit ako gustong makausap? Correct. Bakit ako gustong manahimik? Bakit ako gusto
na pagkalooban ng ng material na bagay na may halaga o tama. ano ang gusto ko. Tama. Yun ang pumasok sa isipan ko na ganun pala talagang grabe yung kanilang paghahangad para ako ay kausapin at pahintuin at patahimikin doon sa aking mga inilalahad doon sa Senado. Correct. Samantalang hindi naman ako ang nag-aakusa. Ang inaano ko lang is yung authenticity ng mga dokumento na nakalabas doon sa PIDEA na hindi ko pwedeng itanggi gawa ng ako yung nakapirma. Correct. Sir, Po yun. malinaw po na sa mga larawang lumalabas, itong si James Kumar, at sa pagkakaalala ko sa kanya, siya po ay hindi ordinaryong Bombay na nagpapautang ng 5-6 o mga kasirola. At sa tingin ko, sir, hindi kanya kakausapin para pautangin ng kasirola o 5-6. Ang kasama niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Lisa Marcos, si Rafi Tulfo, si Jingo Estrada, si Bong Revilla. At inamin din ni Senator Bato de la Rosa na kilala niya ito. Inamin ko, kilala ko ito. At ang langoy nito ay mga high profile. Ginoong Morales, tama po kayo na tinitake mo as serious itong attempt involving James Kumar na nagpopronte para sa kung sino mang makapangyarihan pero lumusot ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos na parang siya nagpopronte ay hindi ordinaryong attempt na ikaw ay simpleng kausapin. Ito'y attempt, tama yung pinunto mo. Either ikaw ay i-bribe out, i-corrupt, bayaran para tumahimik at magsawalang kibo na at mag-sidestep o iparinig sa iyo ay parating ang threat na ito. Ngayon, sir, sa situation na kinakaharap mo, sa bigat ng pinapasan mo as a whistleblower category ng trato sa iyo ngayon, are you not demoralized by the way some senators there inside Senate, kapag umaharap ka, the way they treat you? Nade-demoralize po ba kayo? Nawawalan po kayo ng focus direction sa iyong mission na inatang sa inyong balikat for this particular crusade of you to reveal the truth that you have with you? Sir, go ahead po. Unang-una, yung doon sa alam nyo, napagtanto ko na dapat talaga wag akong ma-demoralize sa ginagawa sa akin ng ilang senador sa pagturog sa aking pagkatao. Kasi, unang-una, talagang napagtanto ko kaya pala siguro ako ganun na lamang durugin ay dahil mukhang meron silang iniingatan Iyon. na tao o mga tao. Kasi unang-una, kung ako'y wala naman, di wala. Yung intindihin niyan, ganun lang naman. Hindi naman kailangan durugin. Diba? Ang isang bagay, at kung wala itong kwenta, napakadaling iwaksi yan o baliwalain. Pero kung isang bagay ay may kwenta, talagang pilit mo yan. Pagka may kwenta, ha? Kumbaga sa isang bagay na talagang sagabal sa isang proyekto o sa isang pamamahay o sa isang talagang kukutkutin mo yan. Correct. Sisikapin mo kutkutin o tibagin para ito'y matanggal sa iyong landas. Tama. Diba? Tama. Kasi kung sabi ko kung ako walang kwenta, isang pitik lang. Diba? Bakit talagang pupuntiryahin talagang kutkutin? Bakit? Kasi nga, nagiging sagabal ka doon sa landas. Klaro. So, mabigat po, sir, na challenge yun sa bahagi ninyo, how to sustain and how the people will support you along the way of your standing up for your revelations. Napakalaking challenge yan. Anong nakikita mo po, sir, na patutunguhan nito? Sakali po na pinapaterminate daw yung Senate hearing upang wala ka ng venue na makapagsalita ka. At hindi pwedeng malayong mangyari yon na ma-pressure ng Senado, ang Senado mismo. Hopefully, hindi mangyari yan. At patahimikin ka na hindi pa nagre-reveal. Pati ang mga confidential informants and other corroborating witnesses at iba pang katotohanang pwedeng masambulat dito. How do you expect to go about this, sir, kapag binusalan pati sa Senado ang venue ninyo? Alam nyo, unang-una, hindi naman yung pagpunta ko sa Senado ay para maglathala o magpasabog o ano man. Kaya yung tagurin nyo sa akin bilang whistleblower, mali po yun. Ako po yung nagpunta sa Senado upang magbigay linaw.
dahil doon sa first-hand information na nakuha ko doon sa confidential informant dahil naman sa kanyang personal knowledge. Yung ito man, kung saan man tutungo ito ay bahala po yung komite ni Senator Bato kung paano nila gagawin. Kasi kung ang purpose lang nito makatulong para kung meron silang babaguhin o idadagdag na batas, ganun lang po yun. Kung ang tinutukoy nyo, yung ganito, magpapasabog, hindi po ganun ang, ang layunin ko. Kaya ako nagpunta dyan para magbigay linaw. Investigasyon po yan po yung proper fora para at least ma-record. Kung nasa kanila po yan, kung sa appreciation nila, nasa kanila. Ngayon, ang taong bayan naman, nagmamasid naman. Matalino ang taong bayan Correct. Paano nila, i-consume yung mga revelations o yung mga informations na napanood nila o narinig nila, nasa kanila na po yun. Claro. Ngayon, ayoko pong maging bahagi ng kung ano man. Unang-una, tatapatin ko po kayo, ayoko maging bahagi ng ano pa man. Ako'y lumabas para lamang magsabi ng aking nalalaman at makatulong sa isinasagawang investigasyon kung talagang, ako naniniwala, yung sinasagawang investigasyon in aid of legislation. Wala pong anumang politika o anumang bahid ng ano pa mang, Intention. interest. Sir, at least itatanong na namin sa iyo ito. Hindi po malayo na kaakibat sa demolition job against your personality and your background upang kayo po ay sirain, ay iugnay kayo ng ilang mga grupong propagandista in favor sa interest ng gobyerno at administrasyon ngayon na kayo ay pakawala ng mga destabilizers group ang nasa likod ninyo. Address it directly to the people now. Nakikinig sila. Hindi ko na po problema yun. Kung ano man yung iniisip nila, wala na po ako magagawa dahil hindi ko po hawak yung kanilang pag-iisip. Klaro. Yun lang po. So you're not affected in case na lumabas yan, ang sagot mo lang sa kanila, you are free to think about it, but your intentions are very clear. Kung ano po ang kinakailangan mai-reveal na impormasyon na hawak ninyo base sa inyong investigasyon na hiningi ngayon ng pagkakataon sa Senado, yun lang po ang gagawin ninyo. At you are not part of any group's activities. Tama po ba, Ginong Morales? Opo. Isa lang po ang aming grupo, yung anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. Wala po kami pakialam, lalo ako, wala akong pakialam kahit na kanino. Ang inaano ko lang po, yung tungkol dun sa aking napirmahan noong 2012. At yun, dun lang po ako. Wala akong pakialam kahit na sino pa yung nag-uumpugang bato dyan o ano man. Kung mag-isip man sila, kung sino mang tao mag-isip ng mali siya o ano man, hindi, wala na akong magagawa doon sa kanilang kaisipan. But sir, to be straightforward also, para marinig mo rin yung saloobin namin at ng tao, hindi maiiwasan po na ang mabibigat na mga impormasyong na i-reveal with your presence sa Senate hearing ay nagiging daan po ng lalo pang pag-uumpugang politika na hindi po sinasadya sa bahagi ninyo pero nagaganap. How do you react to that? Wala. So it's not your control. Depende yan sa mga kung paano nga nila i-consume yung mga bagay na yan. Pero sa ganang akin po, doon lang po ako, doon sa aking naging trabaho, tumupad lang po ako sa akin tungkulin noong mga panahon na yon. At yan naman po, nandyan. Nandyan. Depende na po doon sa, sa mga nag-iimbestiga, kung gaano nila i-appreciate, yung mga nandyan, mga impormasyon. Nasa kanila naman yun Nasa kanila po yun. Tapos maganda yung sagot mo, sir. Gusto ko yun. It's up to the people to react. And you cannot control people's reactions. You cannot control their perception on how they are going to receive and accept the information that you are being given the time to reveal. Tama po kayo, nasa taong bayan po, ang pagtanggap at pag-react, hindi po sa control ni Ginong Morales. Opo. Kasi kung ako man, meron akong malayang pag-iisip at malayang pagpapasya base sa akin nakikita at naririnig. Katulad din naman po ako ng mga ordinaryong tao.
Kung nakikita ko na merong pag-aabuso, ano man, nasa sarili ko ng pagpapasya yan, pero hindi po nangangahulugan kung ano. Ngayon sa akin, dumating man ako sa point na kung ano yung magiging kilos ko o pagpapasya, ay ito po ay bilang isang Pilipino, isang mamamayang Pilipino. Kung nakikita ko na kinakailangan kumilos ako at itaguyod ko ang kapakanan ng ating bansa, bakit hindi? Nagpapakamatay nga ako sa serbisyo kahit hindi ko kilala yung tao. Inaharang ko yung sarili kong buhay. Katulad nito, eto alam na alam ko na ganito ang sasapitin ko pero wala akong magagawa dahil ito ay naging parte ng aking trabaho. Klaro po. Yun po. Sir, last two final questions tayo para makapagpahinga din po kayo para sa susunod na mga schedule at gawain pa po ninyo. Ano po ang aabangan ng taong bayan sa darating na kasunod na Senate hearing at kung in case po kayo ay pagsabihan ng Senado through the committee ni Senator Bato na i-produce ang CCTV footage showing the intermediaries intercession papunta sa inyo na ariglohin, bahigin kayo, whatever. Are you ready for all and what the people should expect in the next hearing para po mas lalo nilang maintindihan itong laman at bigat ng PDEA leaks documents na ito? Go ahead po, Jonathan Morales. Yung po doon sa mga CCTV, no? Ito po ay ipapakita ko upang patotohanan na ako ay tinangkang kausapin at patigilin doon sa aking pagsasalita doon sa Senate investigation na may kalakip na ano no Pananakot. natulong at pagbabanta o pananakot. Tama. Yun lang po yun po yung doon sa patungkol doon sa ano no. Yun po, ganun po. Yes, ano sir. pa uhuli yung tanong nyo na isa? Yung isa, sir, are there other, kasi alam mo na ang kultura ng Pilipino, what is controversial and explosive, attract them more. May aasahan ba silang explosives, revealing information more, aside from the discussion points on the revelation ng paggapang at pag-aariglo sa inyo at pagbabanta? Other than that, without preempting the Senate hearing, mayroon po bang expect na malaking pasabog doon? Siguro no, ang ano kasi dito baka ma-misappreciate tayo ng taong bayan na ang baka isipin nila no, pupunta lang ako ng Senado para magpasabog ng istorya o ano man ano. Ayokong isipin ang ano no ng ating mga kababayan nandoon, kaya lang ako pupunta doon upang patuloy na panindigan yung aking mga paninindigan at aking mga kaalaman patungkol doon sa ginawa kong pag-iimbestiga noong 2012. Klaro. Maliban po doon, wala po akong ipinapangako na anumang pasasabuging istorya o anumang para ma-excite yung taong bayan. Hindi po ganoon. Kasi kung ako mismo na nakaupo doon sa Senate investigation, talagang para akong pakiramdam ko, para ako nalulusaw na kandila Yes. Ang ano ko lang po, ang ganang akin lang po, panindigan ko ano yung katotohanan, base lamang po doon sa aking personal na kaalaman patungkol po doon sa ni-report ng confidential informant at pinakita niyang mga litrato na itong si politician Bongbong Marcos at si Binibining Marcel Soriano ay involved sa paggamit ng illegal na droga kasama yung iba pang mga tao. Klaro. Sir, final question namin. Mabigat po yung katungkulan ni Paquito Ochoa as revealed by you na siya po ang dahilan kung bakit nagbigay ng order, you use the word order, coming from DDGO, Deputy Director General for Operations Gadapan, na namayapa na ngayon lang natin nalaman, at order iyon galing sa nakakataas and tinukoy mo sa open public declaration na si Paquito Ochoa, kaya siya pinatawag ng Senate. At hindi siya nag-appear, nagdahilan siya na nag-conflict sa schedule niya. And then, pinipiga kanila ng iyong corroborating support to the validity of claims na may deposition talaga kasi ikaw ang nag-interview. Although circumstantially, lumalabas na may kaganapan na tumutugma sa nireveal mo, may pagkakataon po ba
na magkakaharap kayo ni Paquito Ochoa para ipakita sa kanya, malamang i-deny niya ito, ang pananagutan ng mga nasa katungkulan ay mabigat kung ang ito'y nagtatakip sa krimen. At ang kalubhaan ng krimen ay nagre-resulta sa mas malalim na problema kagaya sa droga, na ikaw mismo nagsabi na babahala ka kasi nung panahon ninyo, pilit kayong pinapaiwas sa malalaking drug operations. Doon kayo sa small time, wag sa big time. At yun ang dahilan kung bakit nagduda ka na hanggang sa lumantad ka na nga at ngayon, sinabi mo, yun ang mga dahilan na pinag-initan ka doon. Mahalaga po bang pagharap ni Paquito Ochoa? Although alam natin expected magde-deny yan kung haharap man siya. At gaano kahalaga po na ang confidential informant will voluntarily also submit to the Senate about this. Go ahead, sir. Ganito po yun, no? Yung kay, dating Executive Secretary Ochoa, na unang nalaman ko, iyan, true doon kay, doon sa namayapa na pala, no? Kasi Asik Gadapan. Ngayon, kaya mas gusto ko rin na, na pumunta siya, upang mabigyan din siya ng pagkakataon na, ipahayag yung kanyang side. Part po ng due process yan eh. Abogado naman yan, si Executive Secretary Ochoa. At doon po, po pwedeng sabihin ko sa kanya, na kung ano man yung naging partisipasyon niya. Diba? Kasi pinatawag naman ako ng opisina niya eh. Instruction niya yun kay General Serapio na ipatawag ako at dalhin yung aking mga sinasabi, mga dokumento at pinag-present pa nga ako nung mahigit kulang sa 4 na oras yun. Na kaya yun naman hindi naman ako nagugulat o basta gusto ko lang na pagka dumating di sabihin ko ng harapan. Diba? Ako inaasahan ko naman na talagang pagtatanggol naman niya yung sarili niya. Basta sa akin, sabi ko nga sa inyo, ako ay nandoon lamang ako doon sa aking personal na knowledge patungkol dito sa mga naganap noong 2012 at 2013. Doon lang po ako. At yung mga nangyaring indulto sa akin ay yun nga, ang gusto kong magkaroon ng kasagutan. Dahil ang koneksyon nitong pagkakaimbestiga ko dito sa, sa sinasabi ng, ng confidential informant at doon sa pinakikita niyang litrato ng mga taong gumagamit ng illegal na droga. Ano ang koneksyon nito doon sa pagkakatanggal ko? Ano ang koneksyon nito sa pagkakaroon ko ng indulto sa buhay na dinadanas ko hanggang sa ngayon? Claro, sir. We understand that. And finally, sir, do you still hope na buhay pa ang confidential informant na nakaharap ninyo at ginawan po ninyo ng deposition kung saan nanggaling itong mga revelation of information, hindi po sa inyo nanggaling at hindi rin po kayo ang nag-leak nito, klaro ito. And gaano kabigat at kahalaga sa buong bansa na siya po ay humarap na rin sa Senado kung sakaling maabutan po ng ating episode na ito at ng pahayag nyo ngayon ang kanyang atensyon. Go ahead po, sir, for your final message. Alam nyo, ang confidential informant, napaka-importante yan sa law enforcement agencies. Ang mga revelation na isinashare sa amin ng mga informer, ito yung kalakip nito yung kapahamakan sa pagtitiwala nila sa amin. Kasi yung mga binibigay nilang impormasyon ay maglalagay doon sa sa tiyak na kapahamakan ng kanilang mga kaibigan na inire-report, pamilya na inire-report, o kung ano bang relasyon nila doon sa base doon sa kanyang personal na kaalaman. Yun po yung Ngayon, yung pagtitiwala na yun na confidential informant sa mga katulad namin na lalo ako nag-aalagad ng batas, hindi po pwede na masira ito. Sapagkat kapag ito po ay inihayaan ko na malantad, ay talagang ako po mismo ang magpapahamak sa kanya, magbubulid sa tiyak na kapahamakan. Huwag na po tayong lalayo. Ako na investigador lamang. Tingnan ninyo ang aking karanasan sa Senado noong May 7. Talagang halos tadtarin ang aking buong
pagkatao, pati ang aking kaluluwa. Talagang grabe ang ginawa sa akin. Yes. Kung yung confidential informant inandun, mas masahol pa ang aabutin. Correct. Hindi po ba? Agree. Sa akin na nga lang, nag-imbestiga na nga lang, talagang grabe yung pagdudurog sa aking pagkatao eh. Doon pa kaya doon sa confidential informant. At kung ito ay aking inilabas, simpleng-simple lamang po ang sasabihin. Tingnan ninyo itong si Morales. Pinagkatiwalaan ng kanyang informer. Isinugal ang kanyang seguridad, ang kanyang buhay. Diba? Binigyan sila ng magandang trabaho o informasyon. Ngayon, tingnan nyo, ipapahamak pa niya. Hindi talaga dapat pagkatiwalaan itong taong ito. Diba? Klaro. You said it right, Ginoong Jonathan Morales. Tama po kayo. Kaya naintindihan ko po yung kalagayan ninyo kasi yun din pong ginawa sa akin sa Kongreso noong December na pinipiga ako ng source na nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga expenditures ni Speaker Martin Romualdez at ng sa House of Representatives. Ginoong Morales, sir, may gusto kang ipaabot na final message for this episode natin. Go ahead, sir. Ayun nga po, sana po, no, ang panawagan ko lang doon sa mga gumagawa ng batas. Kayo ang gumagawa ng batas. Dapat kayo ang unang rumispeto sa batas. Yes. Very well said. Simple, direct to the point, but very sharp na panawagan ni Ginoong Morales. Kapag kayo gumagawa ng batas, sumunod at pangalagaan ang batas. At kapag kayo ay inatasan na ipatupad ang batas bilang Pangulo ng Bansa, down the line, sundin at maging modelo sa pagsunod ng tama at totoo sa batas. Maraming salamat, Ginoong Morales. Kayo po'y patnubayan ng Panginoon at pangalagaan sa inyong seguridad at kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay. Mabuhay po kayo. Ginoong Jonathan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Yes, sir. There you go, mga kababayan. Nakita po natin ang mga pahayag at narinig mula kay Ginoong Jonathan Morales. He refuses to be called whistleblower. He just wants to call himself resource person for the Senate.